Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ilalahad ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Speak the Truth in Love. So, yung scripture natin ngayon is Ephesians chapter 4 verse 15 and sinasabi na, "Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ." Tagalog, sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. So, yung teaching po natin ngayon is, number 1, truth hurts when it pierces into us. Meaning to say, masakit yung katotohanan, lalo na kung inilalantad ito ng ang ating mga pagkukulang, pagkakamali, or mga maling paniniwala sa buhay, no? Gayunpaman, yung sakit na yon is mahalaga upang magising tayo sa katotohanan, no? Sa realidad at magkaroon tayo ng mga pagkakataong magbago. Usually, lahat naman ng tao may ganito, no? So, truth hurts when it pierces into us. Next, truth sets us free from the change of lies. Dito is, ang pagkasabi ng katotohanan ay nag-aalis ng bigat ng kasinungalingan na maaaring humadlang sa ating konsensya at relasyon. Excuse me. Kapag nabubuhay tayo sa katotohanan, tayo ay malaya mula sa mga takot at pagkukunwari as a person. Totoo naman. Kapag ikaw is nabubuhay ka sa kasamaan, puro kasinungalingan, parang yung buhay mo is parang like ka ng konsensya, no? Puno ka ng takot, like ganyan. So, truth sets us free from the change of lies. And number 2 is, truth keeps true love apart from false love. So, sa tunay na pagmamahal, may katapatan at walang pagtatago. Totoo naman, sa relasyon may ganito yan. Dapat ganito sa relasyon. Kung ang relasyon ay batay sa kasinungalingan, hindi ito magtatagal at walang tiwala. Ang katotohanan ang pundasyon ng malalim na connection. So, truth keeps the true love apart from false love. So, bilang application number 1, speak the truth in love. Kapag nagsasabi tayo ng katotohanan, gawin ito sa parang hindi tayo makasakit ng damdamin ng kapwa, no? Imbis na yung gawain natin to is hindi nakakasakit, kundi ito pa yung nakakatulong, no? Dapat may malasakit tayo sa damdamin ng iba, hindi lang sa sarili natin. For example, imbis na nasa school kayo tapos drawing, imbis na sabihin, ang pangit ng gawa mo, ganyan-ganyan. Mas mabuting sabihin na maganda yung ginawa mo, pero baka mas mapapaganda pa kung subukan mong baguhin ulit. Kumbaga, magsasabi ka ng ganun in a good way pa rin, no? Para hindi ma-offend yung tao sa'yo. So, speak the truth in love. Next, speak the truth with humility. So, hindi kailangan magmataas or magmayabang tayo sa pagkasabi ng totoo, no? Mas maayos kung ipapahayag ito ng may paggalang at pagpapakumbaba. Example, kapag nagkamali yung kaibigan natin sa pagsagot sa klase, imbis na pagtawanan siya, sabihin mo, sa tingin ko, ganito yung sagot. Pero ang galing mo, napalapit ka na sa tama. Yung ganun ba? Yung parang, i-correct mo pa rin siya in a good way, hindi a wrong way. Yung hindi pa rin masasaktan yung damdamin niya. Ganun. So, speak the truth with humility. And lastly, speak the truth with integrity. So, meaning to say, ang integridad ay pagkasabi ng katotohanan. Kahit walang nakatingin, o kahit mahirap itong gawin, no? Ito yung nagbibigay halaga sa ating salita. Halimbawa, lutusan ka, bumili, isinoli mo yung sobrang sukli na natanggap mo sa tindahan or sa yung pera ng family mo, kahit walang nakapansin or kahit hindi niya napansin yun, dahil alam mong tama ito, is ibabalik mo. So, let's speak the truth with integrity. So, ayun naman po yung aking tunan sa daily devotion na may matunan kayo, ma-share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.